4 na tips para hindi ka iwan ng taong mahal mo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, maging masaya ka sa bawat success niya sa buhay. Kapag ipinaparamdam mo sa kanyang sinusuportahan mo siya at masaya ka sa tagumpay niya, kasama ka na rin sa pangarap niya dahil pagod at pawis ang pinuhunan niya para lamang makamit ito at sobra-sobra niyang maa-appreciate kapag alam niyang andyan kang masaya para sa kanya at isasama ka na niya para sa magiging future niya. Number 2, huwag mong pipigilan ang desisyon na gusto niyang gawin. Lalong-lalo na kung alam mo namang hindi ito makakasira sa relasyon ninyo. At lalo na kapag hindi niya naman ito gagawin para lamang sa sarili niyang kapakanan. Suportahan at magbigay galang ka sa mga desisyon niya na alam niyang magpapagaan at para sa future ninyong magpartner. Matured mag-isip ang ganitong tao kung puro plano at pangarap ang nasa isip niya. Number 3, makontento ka sa kung ano ang kaya niyang ibigay para sa iyo at para sa inyong dalawa. Hindi mo dapat minamahal ang isang tao dahil lamang sa material na bagay. Minamahal mo dapat ang isang tao kasi gusto mo siyang makasamang bumuo ng isang pamilya. Mas masarap magtagumpay sa buhay kapag kasama mo ang taong mahal mo sa hirap man o ginhawa. Number 4, i-follow mo ako para malaman mo na ang taong iniisip mo ngayon habang pinapanood itong video ay hindi ka niya iiwan kung ginagawa mo ang 3 tips na nabanggit ko, na dahil may isip niyang nasa iyo na lahat ng katangian na hinahanap niya. Tandaan mo yan. God bless. Pumatol ka sa lalaking may asawa, tanggapin mo na hindi ka espesyal, option ka lang. Hindi ka pinili, kundi ginamit ka lang. Kung talagang mahal ka niyan, bakit sa tago ka lang? O bakit itinatago ka niya? Bakit tuwing gabi umuuwi pa rin siya sa asawang sinasaktan ninyo? Huwag mong sabihin na nagmahal lang ako o nagmamahalan lang kayo. Ang totoong nagmamahal hindi pumapayag na makasira ng pamilya. Alam mong mali pero tinuloy mo kasi mas pinili mo ang kilig kaysa sa konsensya. Akala mo panalo ka kasi ikaw ang pinupuntahan, hindi mo napapansin ikaw ang pinakakawawa sa lahat. Ikaw ang lihim, ikaw ang pampalipas oras habang ikaw ay naghihintay. May legal na asawa naman siyang pinoprotektahan sa harap ng mundo. Masakit pakinggan pero totoo. Kaya kung may respeto ka pa sa sarili mo, wag kang papayag na maging kabit ka lang o pumatol sa may asawa. Hindi mo kailangan makipag-agawan para lamang maramdaman na mahalaga ka. At tandaan mo, ang karma ng relasyong sinisimulan ng panloloko, madalas nagtatapos din ito sa isang malaking panloloko. Totoo ito. Hindi lahat ng tumatagal ay tama at hindi lahat ng masarap sa simula ay hindi sisira sa'yo sa huli. Tandaan mo yan. God bless. Kapag hindi ka stress sa partner mo, ang dami mong naaabot, ang dami mong nagagawa kasi meron kang peace of mind, lalo na kung supportive pa siya. Totoo ito kasi iba talaga ang feeling kapag may taong hindi ka dinadagdagan ng bigat. Yung tipong pagod ka na sa mundo pero pag uwi mo, siya ang pahinga mo. Hindi man laging perpekto, at least safe ka maging ikaw. Sa relasyon, hindi dapat araw-araw may drama. Hindi mo kailangan magpaliwanag o ipaliwanag yung halaga mo araw-araw. Love should feel like home. Hindi parang exam na laging may mali. Ang saya kayang gumising na excited sa araw mo dahil alam mong may sasalo sa'yo. Alam mong may taong nandyan para sa'yo. Yung may mag-cheer sa mga maliliit na tagumpay ng buhay mo. Kahit simpleng good luck lang or kaya mo yan, ay napakalaking bagay na yon para sa'yo. Hindi rin masamang piliin ang sarili mong peace
Hindi lahat ng mahal mo ay dapat i-keep kung kapalit naman ay anxiety. Minsan, love is letting go of what disturbs your calm. Supportive partner means hindi ka pinipigilan sa mga pangarap mo. Hindi siya insecure sa mga pag-unlad mo. Proud siya kapag umaangat ka. Yun dapat ang partner na pinipili mo. Ang totoong relasyon, hindi lang kilig. May respeto, may tiwala, at may malasakit. Doon mo mararamdaman na hindi ka nag-iisa na lumalaban sa buhay. Kung may ganito kang klaseng tao sa buhay mo, alagaan mo na. Malabo na makahanap pa ng taong nagbibigay ng tahimik na saya. At kung wala pa, ay okay lang naman iyon. Darating din iyan sa tamang panahon. Tandaan mo yan. God bless. Minsan, kailangan mong tanggapin na hindi ka priority ng taong ginagawa mong mundo. Masakit ito kaya makinig ka para malaman mo. Kung ayaw ka ng kausap, huwag mo nang pilitin. Kung hindi ka hinahanap, huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo. Hindi mo kailangan magmakaawa para sa bare minimum. Ang tamang tao, hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangan ipaalala kung ano ka sa buhay niya. Kasi kusa niyang pipiliin ka palagi araw-araw. Masarap sa pakiramdam yung may nagbibigay ng oras at atensyon sa'yo nang hindi mo hinihingi o pinipilit. Hindi dahil nagdemand ka, kundi dahil gusto ka talaga niya at totoo yung pagmamahal niya. Stop begging for crumbs when you deserve the whole table. Hindi mo kailangang magmakaawa para lamang mahalin ka ng isang taong hindi naman marunong makontento sa isa. Tandaan mo yan. God bless. Kung matinong tao iyan, hindi iyan mag-i-entertain ng ibang taong nalalandi sa kanya. Kasi marunong iyan rumispeto, hindi lang sa partner niya, kundi pati sa sarili niya. Hindi niya na kailangang patunayan na gusto siya ng iba dahil alam niyang sapat na ang isa, sapat ka na para sa kanya. Yung matinong tao, hindi na naghahanap ng atensyon sa labas ng isang relasyon kasi alam niya kung paano pahalagahan ng isang tao. Yung taong pinili niyang mahalin, yung taong handa siyang ibigay ang lahat, handa siyang magsakripisyo para lamang sa taong ito. Hindi lang siya tapat kapag magkasama sila. Kahit hindi sila magkasama, alam nila sa isa't isa na mahal nila at walang manloloko sa kanila. Tapat siya ng sobra kahit walang nakakita. At yan ang klase ng katapatan na hindi kayang pantayan ng kahit anong paramdam ni naman. Tanda mo yan. God bless. Nakaka-turn off ang sobrang effort. Hindi sa umpisa. Sa umpisa kasi gusto nila iyan. Sweet, available at laging nandyan. Pero habang tumatagal, may nawawala. Kaya kapag lahat binibigay mo, wala nang hinahabol. Kapag lahat ina-adjust mo, wala nang value pa yung oras mo. Hindi ka na exciting, hindi ka na mysterious, hindi ka na nire-respeto. Masakit pakinggan, pero ito yung totoo. Ang taong laging nandyan, lagi rin kayang palitan. Hindi dahil masama ka, hindi dahil mali kang magmahal, kundi dahil wala ka ng boundaries na ibinibigay. Ang effort dapat may hangganan. May timing, may sariling buhay sa labas ng relasyon. Kapag ginawa mong sentro ng mundo ang isang tao, binabawasan mo kasi ang bigat mo bilang isang partner. Kaisipin mo, mas tama bang ibigay lahat para sa taong mahal mo? O mas attractive talaga ang taong marunong magtira para sa sarili niya? Tandaan mo yan. God bless. 11 na salita na hindi mo dapat sinasabi sa partner mo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, wala kang kwenta. Kung wala siyang kwenta, alalahanin mo na meron siyang halaga. Number 2,
nakakasawa ka. Kung nagsasawa ka na sa kanya, di ba nananahimik yan, tas ikaw itong pumasok sa buhay niya. Number 3, wala kang pinagkaiba sa ex ko. Wala siyang pinagkaiba sa ex mo. Sana alam mo yung feeling na kinukumpara. Number 4, ang pangit ng ugali mo. Pangit ugali niya. Ba't niligawan mo pa? Kung nung una pa lang pinakita niya na sa'yo yung bad side niya, mamahalin mo pa kaya siya? Number 5, wala akong pake sa'yo. Kung wala kang pake sa kanya, totoo ba yon? Parang dati lang ikaw pa yung gumagawa ng paraan para magkaroon siya ng pakialam sa'yo. Number 6, pinagsisisihan kong ikaw ang naging partner ko. Talaga, pinagsisisihan mong siya yung naging partner mo. Hindi ka naman niya pinilit. Natatandaan mo pa ba? Number 7, napaka-OA mo. OA ba siya? Masyado siyang overacting. Baka kulang ka lang din sa pag-unawa o understanding. Number 8, ang arte mo naman. Ang arte niya ba? Paalala ko lang sa iyo, kung yung pagiging maarte niya, in-apply niya noong wala pa kayong relasyon, malamang siguro walang kayo ngayon. Number 9, bahala ka na sa buhay mo. Bahala siya sa buhay niya. Parang dati lang handa kang makipagpatayan para sa kanya. At nasaan na yung dating ikaw na patay sa kanya at ikamamatay mo kapag nawala siya? Wala na ba? Number 10, maghiwalay na lang tayo. Maghiwalay kayo. Yan ang wag na wag mong sasabihin sa partner mo, dahil sa isang salita na iyan, magbabago ang lahat. Para mo na ring pinagsama-sama yung siyam na nabanggit ko. Masakit iyon ng sobra sa taong makakatanggap nito. Number 11, ito pwede mong gawin. I-follow mo ako para malaman mong oo, yung partner mo, grabe iyan kung awayin ka. Pero sa totoo lang, di ba napakamaramdamin niya? Minsan nasasaktan na yan ng palihim, lalo na pag may nasabi ka masakit talaga sa damdamin. Oo, magagawa mo siyang patahanin o patawanin, pero yung sinabi mo, palagi niya yung maaalala at kikimkimin. Kaya sana kapag galit tayo sa partner natin, kontrolin pa rin natin yung bibig natin. Bago tayo magsalita, pag-isipan natin maigi. Minsan kasi, tsaka tayo nagsisisi kung kailang nagawa na natin at nasabi. Pag-isipan mong mabuti, hindi yung sa huli, marirealize mong hindi na siya tulad ng dati. Pero hindi ko sinasabing maging perfecto kang lalaki o babae. Ang akin lang ay alam mo dapat yung mali. Huwag mo nang gawin palagi at bitawan yung mga salitang napakasakit sa damdamin. Tandaan mo yan. God bless. Mananatili ka pa rin ba kahit wala ng kilig? Kung minahal mo lang ang isang tao dahil lang sa kilig at saya, hindi iyan tunay na pag-ibig. Dahil ang relasyon ay hindi puro tawa at galak. Darating kayo talaga sa oras na mapagod kayo at mawawalan ng gana sa lahat ng bagay. Para lang yung isang candy na habang tumatagal, nauubos ang tamis. Pero kung talagang mahal nyo ang isa't isa, hindi nyo na maramdaman ang tamis o spark ng inyong pagsasama, hindi pa rin kayo agad susuko. Sa halip, pareho kayong gagawa ng paraan para maibalik yung dating tamis at kilig na mayroon kayo. Dahil ako'y lubusang naniniwala that change is the only thing that is constant. Darating talaga sa punto na mapapagod kayo pareho, but it just depends on how both of you will work on it. Kung lagi lang nating iisipin ang kilig, paano mo i-handle ang relasyon ninyo sa mga araw na malamig ang sitwasyon at mabibigat? Lalo na sa boring days. Siguro kailangan nating piliin ay ang taong handang manatili sa mga mabibigat na sitwasyon. Yung pipiliin ka araw-araw anumang hamon ang dumating palang araw sa relasyon ninyo. Dahil ang totoo, nagbabago ang nararamdaman ng tao. Nag-a-adjust sa mga priorities. Basta siguraduhin mo lang na be with someone who's willing to stay committed to you
even in the most boring days. Tandaan mo yan. God bless.